ah, keep mo na lang sa mga nandito ngayon sa Zoom na alam naman natin coach na may mga nagpu-put up or lumilipat sa ibang company. Advice mo sa mga nandito coach para at least maging aware po sila. 'Pag ang problema network mo at hindi company, ba't ka tatalon? Wala namang problema sa company, ang ganda-ganda ng company. Tapos, titingnan ko yung behavior nila, makikita mo sa social media, paglipat na paglipat, ang daming sinasabing hindi maganda, no wonder hindi mo pa rin nakukuha yung success. So ako, hindi ako nagagalit dun ha. Mm. Ang nasa isip ko lang, nagpapasalamat ako at hindi ako ganun. Bigla Yes. ako naisip, hindi ako ganyan ha. Ilan na yung inalisan ko, tahimik akong umalis. Kahit Yes. na binabato nila ako, hindi naman ako nagka-counter. Hindi rin ako nagpo-post. Hindi rin ako nagko-comment sa mga pinagchichismisan ako sa comment box. Hindi naman ako nagko-comment. Never ako nag-reply. Yung paninira sa akin dahil dati galing ako sa ibang company. Eh, paano hindi ako alis? Palubog na yung bangka, hindi ka patatalon. Tapos, yun, ang dami sinasabi. Hindi naman ako lumalaban. Hindi rin ako nagpo-post. Kasi bakit? Ba't ako magpo-post? Hindi naman ako successful. Ba't ko ka-counterin yung mga sinasabi nila? Eh, hindi pa naman ako successful eh. Eh, malay ko ba kung tama sila? Ang hinahayaan ko na lang. Eh, hindi eh. Yung mga umalis, hindi ka pa naman successful eh. Kung kontrahin mo yung mga nagsasabi sa'yo, ganun na lang, kontrahin mo ng kontrahin. Huwag mong kontrahin. Huwag mong patunayan na tama ka by posting. Huwag mong patunayan na tama ka sa post mo. Patunayan mo na tama ka by result. Yes. Gumawa ka ng resulta dyan, eh di tama ka. As long as hindi mo pa nakagawa yung resulta, wala pang garantiya na ikaw ay tama. Kasi wala ka pang resulta. Gagawa ka pa lang ng resulta, pero kung makapagsalita ka na, kala mo, nagawa mo na. Iba yung nagawa sa gagawin pa lang. Pag gagawin mo pa lang, huwag ka dapat muna maingay. Gagawin mo pa lang eh. Hindi mo pa siya nagagawa, wala ka pang K para sabihin yan. Kasi hindi mo pa nagagawa. Yes. Dahil sa kakadaldal-daldal mo, hindi mo na magagawa. At pag yan hindi mo nagawa, Nakakahiya. ang balik niyan sa'yo rin. Sa'yo balik niyan eh. Sa'yo. Ang nag-a-advise ay successful. Pero kinakontra mo. Eh never ka pa naman, di ba, never mo pa naman nakuha yung peak ng success mo. Ba't di ka nakikinig dun sa successful? Hindi ako yung tinutukoy ka. Ha? Merong successful na nagpapayo at nagko-correct. Hindi directly, indirect. Indirect din naman siya magpatama. Nagka-counter sila indirectly. Hindi mo dapat ikina-counter ang isang payo ng successful dahil mas paniniwalaan ko yung salita ng successful kaysa doon sa magiging successful pa lang. Kasi ako, nung umalis ako sa previous company, successful yung upline ko. First big break niya yon. Kumita siya ng malaki doon. Magaling naman talaga siya. Pero nung umalis ako doon, binanatan niya ako ng binanatan. Never naman akong kumibo. Ang lagi ko lang sinasabi, mataas respeto ko dyan, upline ko yan eh. Direct Yes. upline. Direct upline ko yan eh. Ba't ko ika-counter yan? Eh, ang taas ng respeto ko dyan, ang achievement niyan, ang laki. Ang daming achievements niyan eh. Ba't ko yan ika-counter? Ang iniisip ko na lang, maaaring tama siya, maaaring mali ako. Hindi ko kailangan ipagtanggol ang sarili ko. Yes. Siguro kaya lang ako umalis, hindi ko na talaga kaya ron. Kasi palubog na yung bangka doon. Naiintindihan ko yung upline ko, ba't niya pinaglalaban yung kumpanya na yon? Kasi highest rank siya ron eh. Earner. Mayroon siyang profit sharing. Naiintindihan ko siya doon sa Mm. part na yun. Kaya ako, hindi ako kumakounter. Kasi nga, bad luck yun eh. Yes. Bad luck yung sumasagot ka, hindi ka pa naman successful eh. Ang gawin mo, magpaapak ka lang na magpaapak. Magpakumbaba ka lang. Magpakumbaba ka lang. Kung batuhin ka ng batuhin, mali ka, mali ginawa mo. Eh di okay lang. Huwag ka nang sumagot.
Patunayan mo na lang na tama ka by showing the result. Create result. Yung result mo magsasabi na tama ka. Huwag mo nang pangunahan. Hintayin mo na lang magka-result ka. Kahit nga magka-result ka, kung para sa akin ha, kahit nga magka-result ka, hindi mo na kailangan magsalita. Sabi nila, pag may result ka na, tsaka mo sasabihin yan. Ako hindi pa rin. Kahit may result ako, hindi ko pa rin sasabihin yan. Hindi ko pa rin pamumukha sa kanila na mali kayo, oh. Tinan nyo, hindi pa rin. Tahimik lang ako. Bakit? Eh, hindi naman kayo ang goal ko eh. Hindi ko naman goal magpayaman para ipamukha sa inyong mali kayo. Ang goal kong yumaman ay para sa pamilya. Hindi ko goal ang patunayan sa inyo na mali kayo. Ang goal ko, patunayan sa sarili ko na tama ako. Hindi ko goal patunayan na mali kayo. Magkaiba yun ha. Kasi kung dat-dat ka ng dat-dat sa social media, parang gusto mong patunayan na mali sila. Tama ka. Magiging tama ka lang pag malaki na resulta mo. At hindi pa ngayon yun. Huwag ka muna magsalita ngayon. Tanggapin mo muna yung mga sinasabi sa iyo. Ito, payong kapatid lang to. Kung nakikinig man kayo, hindi ko kayo pinagagalitan. Payong kapatid lang to dahil gusto ko rin kayo maging successful dyan sa nilipatan nyo eh. May Yes. bad luck kasi. May bad luck kasi doon sa mga sinasabi nyo. Mali. Kasi bakit? Nagkikreate kayo ng away eh. Kikreate. Ang ganda na naman ng payo ng kabila. Pinayuhan ka lang naman. Tapos iba na yung dating sa'yo. Kaya hindi dapat nag-aaway. Kasi bukas makalawa, downline mo na yan. Diba? Yung mga magkakagroup, isang industriya lang tayo eh. Isang industriya lang. So, yung mga lumipat, in terms of beauty ng marketing plan, gaya na sinabi ko, balikan natin sinabi ko kanina, ang tagal nyo nang ginawa yung ganyang concept ng MLM, hindi nga kayo yumaman. Tama. Tapos, babalik na naman kayo. Fighting spirit na naman ang bitbit nyo. Eh, nung ginawa nyo yan, bago kayo nag-live good, galing na kayo sa traditional eh. Tapos, hindi nga kayo yumaman, kaya nga kayo nag-live good eh. Tapos ngayon, kaya hindi kayo yumaman doon, fighting spirit lang ang bitbit nyo. Fighting spirit, pero gutom. Puro bilip lang ang dala nyo ron eh. Puro bilip, tsaka fighting spirit, pero hindi nagmamaterialize yung bilip, hindi nagmamaterialize yung fighting spirit mo, hindi nagmamanifest sa result kasi hindi kaya ng kumpanya at komplan. Mm. At hindi saleable sa tao. At hindi na nga tinakagat ng tao yung ganong concept. Nagawa mo na nga yan before, hindi mo nga nakuha yung success. Babalik ka na naman. Package na naman. Binary na naman. Strong leg na naman. Eh, ginawa nyo na yan eh. Papasok kayo dyan, kikita kayo sa umpisa. Huwag kayong magagalit ha. Wala akong tinutukoy na tao dito. Marami pong umalis at iba-ibang company. So, wala akong tinutukoy ha. Ang daming MLM company na lumabas at doon sila nagtalo na sila isa-isa doon na wala akong particular na tinutukoy na tao dito. Ang dami kong downline, iba't ibang company nilipatan. Ang gusto ko lang sabihin sa kanila, galing na kayo dyan, di nga kayo naging successful eh. True. Babalik na naman kayo dyan. I-analyze yung mabuti mga taga-Livegood. I-analyze yung mabuti. Okay, i-analyze yung mabuti to. Ang Livegood, pag nag-create ka ng grupo, halimbawa nag-create ka ng grupo, 1,000. Meron ka 1,000 member. Nung napajoin mo yung 1,000 na yon, halimbawa, direct mo doon, 5 lang. Tapos, down the lines, nag-duplicate na 5,000. Ay, 1,000. Yung 1,000 na yan, kumita ka dyan sa weekly fast start. Tama, mali. Tama. Kasi kung silver ka o gold ka, di ba? Hanggang 5th level ka, di ba? Hanggang 5th level ka eh. 6th level. Nakinabang ka dyan eh. Actually, yung weekly fast start commission natin, kayang mag-create ng million na income. Weekly fast start pa lang yun ha. So, kumita ka na dyan eh. Plus, may matrix pa yan. Ngayong buwan na to, hindi nag-network o walang invite yung 1,000. Walang invite. Yung 1,000 grupo mo, walang invite. Pero yung 1,000, nung nabuo mo yan, kumita ka na eh. Tama, mali. Kumita ka na dyan eh. Ngayon, hindi nag-invite ngayong buwan. Kahit isa, wala. Nabawasan pa ng 200. Naging 800 na lang. May income ka, wala. Coach, may income, wala. Walang invite yung grupo mo ngayong buwan ha.
Tapos nabawasan pa ng 200, 800 na lang. May income ka sa Live Good, wala. Meron pa din. Meron. May income ka pa rin because of subscription. Diba? O, Yes. buta tayo sa traditional. Walang invite, walang kita. Mabuo mo yung grupo mo, 1,000. Tama, kumita ka sa pares. Tama, mali. Tama. Pero yung buwan na yon, walang invite. Yung grupo mo. Walang bagong pay-in ang grupo mo. Kahit isa. May kita ka, wala. Wala. Nakadepende ang income mo sa traditional MLM sa Yes. laging bagong pay-in. True. Tayo, income din naman tayo sa bagong pay-in sa weekly fast start. At meron din tayong income kahit walang pay-in. May income tayo sa Live Good pag may pay-in because of weekly fast start. Ang laki nun, 50, 10, 5, 5. Tapos 3, 2, 1. Ang laki nun, ha? May income tayo sa Live Good pag may invite ang grupo at may income tayo sa Live Good kahit walang invite ang grupo. Sa kabila, may income ka lang pag may invite ang grupo pero wala ka ng income pag wala ng invite ang grupo. Okay na. Panalo pa rin si Live Good. Isa pa. Ay, dito walang nalalaglag. Okay. Wala daw nalalaglag sa kanila. Sa Live Good daw may nalalaglag. O sige, para maintindihan nyo, ha. 1,000 walang nalaglag kasi wala kayong subscription. Tama, mali? Sa amin, 1,000 naging 800. May nalaglag. Pero may income pa rin kami. Kayo, kahit walang nalaglag kasi walang subscription, pero wala kayong income kahit walang nalaglag. Alam nyo, sa totoo lang, yung 1,000, pag walang invite, considered laglag. Ang isang member, pag napamember mo sa traditional, ang isang member, napabili mo ng package, pag yan hindi na nag-invite, forever laglag. Pag wala nang invite yung napamember mo sa traditional, wala na yan, useless na yan. Kasi wala ka ng redundant income sa tao na yun. Wala ka ng redundant income sa taong napapay-in mo pag yan hindi nag-invite. Sa Live Good, yung napapay-in mo sa Live Good, kahit walang bagong invite, may redundant income ka sa kanya. 2.5% buwan-buwan. Samantalang sa traditional, wala kang redundant income dun sa tao na yun. Kaya yung 1,000 tao mo sa traditional MLM, pag walang invite, considered laglag lahat yun. 100% laglag. Sa Live Good, may attrition ka man, 20, 30, 40%, may income ka pa rin. Anong sinasabi nilang wala nalalaglag doon? Pag walang pay-in doon, considered laglag lahat yan. Di nila naintindihan yun. Imagine mo, para magkaroon ka ng income sa traditional MLM, pressure mo yung buong grupo mo na mag-invite. Dito sa Live Good, hindi ko naman pinipressure yung tao ko na mag-invite. Hindi ko pinipressure. Gamitin nila yung produkto para makabili sila ng produkto. Huwag silang mawawala sa subscription. Isa pa, anong reason ba't mo pinapa-stay sa subscription? Kasi may auto spillover tayo. It's so happy na hindi lang na-spilloveran yung mga umiiyak. Hindi ibig sabihin hindi na totoo. Porque may umiiyak at hindi na-spilloveran, hindi na totoo. Paano naman yung kwento ko? Ang dami kong downline, walang invite, kumikita. Ang co-op system natin, may advertisement tayo sa US. Lahat ng mga sasali sa advertisement, magme-member. At yung nag-member na yon, posibleng mag-duplicate yon kasi merong member-to-member program. Pag nag-member yon, ang mangyayari dyan, magre-refer yon. For sure, magre-refer yon. Kasi nga, in the first place, kaya nga siya nag-member kasi gusto niya yung product. Pag nag-refer yon, may kita siyang one product. So, kung nabili mo sa co-op yung dalawa, di nakaduktong sa'yo yung dalawa. Magre-refer yun ng member. Tapos yung na-refer niya, magre-refer din kasi gusto ng free product. Ngayon, mapupuno yung matrix mo ng mga member. Hindi naman affiliate yun, pero member lang yun. Pero nag-100,000 pesos ka, member lang yung tao mo. Hindi naman affiliates, pero kumikita ka ng 100,000 pesos. Walang affiliate doon, ha. Yung example ko, ha. Yung dalawang binili mo, member lang. Tapos nag-refer lang yung dalawa dahil gusto niya kumita ng one product. Kaya nagre-refer. Tapos ito nag-refer din kasi gustong kumita ng product.
Hindi nila nakikita yung affiliate program ha, puro member to member lang ang target nila ha. Kasi nga, user sila ng product, para makalibre ako ng isa pang product, ire-refer ko to. Tapos yung na-refer niya, ganun din ang ginawa, para dala-dalawa na lang ang bilangin mo. Dala-dalawa na lang. Sa loob ng isang buwan, mangyayari, dala-dalawa. In 12 months, 13 months, puno yung matrix mo. Kung bronze ka, di $400 ka per month. $4,000 ka per month. Nakita niyo yung beauty ng negosyo natin? Sa co-op system at sa member-to-member program. Ang laki po naghihintay sa atin. Kaya yung mga tao, siguradong magsasubscribe. Kasi may reason para mag-subscribe. May reason, product, may hope, co-op system. Hindi ko sinabing asahan nyo ang co-op system at huwag mag-invite ha. Ang sinasabi ko lang, may option tayo. Was mahina ka, may option tayo. Mahina ka mag-invite, may option tayo.